Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng ating mga nakasubaybay po sa ating um, prayer and fasting. And ngayon po ay nag-resume po tayo ng ating daily devotion. Salamat po sa Panginoon. I'm back here in the Philippines. Bakasyon po namin. Kasama po akong asawa at ang aking anak. And thank you po kay Lord for the opportunity na makapag-share po ulit and maka-join po sa ating prayer and fasting. So, ang topic po natin for today is about Jesus as the salt and light. So, yan. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po, Lord, sa mga oras po ito na kami po ay muling mag-aaral po ng iyong salita. Salamat, Lord, sa paggamit mo sa akin muli bilang instrumento para makapag-share po ng iyong word. Thank you for the opportunity to serve you, Panginoon, sa maliit na pamamaraan na ito. Sa mga oras pong ito, Panginoon, kayo po ang manguna, ang pag-ibig mo, Lord, ang kapayapaan mo, ang wisdom mo, Lord, ang manguna. And ano man po ang aming matutunan sa gabing ito, na aming ma-apply po ito at magkaroon po kami ng reflection kung gaano ka po, Panginoon, naging mabuti sa amin, kung gaano, Lord, katindi yung love mo sa amin, that we are so blessed to be called your sons and daughter. Salamat, Lord. We just lift this day, this hour, Panginoon, sa iyo. Salihan niyo po, Lord, ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, for tonight, ang topic po natin is about Jesus being the salt and light. So, mag-start po muna tayo sa Jesus being the salt. So, in biblical times po, sa mga unang panahon po, yung salt, very valuable po siya. And ginagamit po siya sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao noon. So, marami po siyang purposes. Ang number one po noon is yung for preservation. So, ginagamit po siya to preserve meat and to prevent yung pag-decay, pagkabulok ng mga pagkain, ng mga karne. So, yun. So, ginagamit po siya doon. Pangalawa, salt adds flavor. So, in-enhance po niya yung lasa ng isang lutuin. Diba ba? Without salt, pag nagluto tayo, matabang, walang lasa. So, it brings out the flavor in the dishes that we cook. So, yan. So, ginagamit din po siya to purify and to heal. Sometimes, sabi po sa Kings 2, 1922, salt was sometimes used to cleanse wounds and purify water. So, ginagamit din po siya for purification and cleansing purposes. Although, masakit po siya, but it brings healing. So, fourth is yung salt is a symbol of covenant and faithfulness. So, it symbolized permanence and loyalty. So, yung salt, sobrang precious po niya, sobrang halaga niya, na even yung mga soldiers, Roman soldiers, ginagamit pong pambayad yun. So, ganun po siya kahalaga nung unang panahon. So, bakit po kinonsidera si Jesus as a salt? So, Jesus Christ preserves life. So, when we are with Jesus, pag tayo po ay connected with Jesus, when we accept Jesus as our Savior, Jesus preserves us from spiritual death. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Diba? So, from eternal death, diba? Inalis po tayo ng Panginoon doon through Jesus Christ. So, number 2 po is Jesus gives meaning and purpose. So, without Jesus, life becomes spiritually empty. Naniwala po ba kayo doon? Pag tayo po ay malayo sa Panginoon, parang ang buhay po natin, parang wala siyang patutunguhan.
Wala siyang purpose. But when we realize that tayo po ay anak ng Diyos, nagkakaroon po tayo ng purpose sa life natin. Kung nasaan man, saan man po tayo naroroon, ano man po yung position natin, nagkakaroon po tayo ng purpose. And that purpose, involving the ultimate God's will, and is to let everyone know who Jesus is, and that Jesus salvation, yun po yung ultimate purpose natin as a human being, diba? That we let people know who is Jesus, and we let people know what is that salvation that Jesus offers us. So yun ang ating ultimate purpose, more than yung purpose natin bilang maging asawa, bilang maging anak, bilang maging kapatid. Ultimate purpose natin is to spread Jesus. So third po, Jesus purifies and heals. Jesus cleanses hearts and heal broken lives. Yung katotohanan po niya, minsan na-challenge po tayo, di ba? Kasi hindi po tayo, kumbaga, when hindi masakit ang katotohanan. But actually, that is the only way for restoration and forgiveness. And that is Jesus. Yun po siya, He brings healing. Hindi po siya yung healing na temporary. Hindi po siya healing na for a short period of time lang, masaya ka ngayon, tapos mamaya malungkot ka na ulit. Jesus is the source of our ultimate healing, yung talagang tunay na kagalingan. Tunay na kagalingan, spiritually, emotionally, mentally. Kay Jesus lamang po magsisimula yun. Jesus is faithful and unchanging. Diba po, salt is compared to covenant, lasting covenants, loyalty, and faithfulness. So, yun po si Jesus eh. Jesus fulfills God promises and He never changes. Hindi po siya nagbabago. Magbago man ang panahon, ang Diyos natin, si Jesus, hindi siya nagbabago kahit kailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Jesus makes us effective. What does it mean? Jesus makes us effective. Napansin niyo po ba yun, when we are connected with Jesus, ano man po yung ginagawa natin? Kapag kinonsult po natin kay Lord, whether we share the Word of God to other people, pag idinaan po natin siya kay Lord, nang hingi tayo ng wisdom and protection and guidance sa Kanya, it becomes effective na kahit sinong makarinig, tumatanim po sa kanilang mga puso yon. Because, when we are connected with Jesus, yung truth na nire-reveal natin, yung truth na sinishare natin about Jesus, tumatanim po yun sa kanilang mga puso, nagkakaroon sila ng realization, and that is not because of magaling tayo mag-share. No, because it's Jesus working on these people. So, we're just being the instrument, pero yung mga salita na yun, galing kay Jesus po yun. So, yeah. So, Jesus is the salt. And actually, tinawag niya po tayo bilang followers niya to be the salt, diba? So, but hindi tayo yun. But to reflect Jesus as the salt. So, si Jesus po yung main character, tayo po ay mga supporting actors and actresses lamang. So, yun po yung Jesus as the salt. And then, let's go to the second
comparison, which is Jesus as the light of the world, liwanag ng mundo. John 8:12, Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So, kailangan maunawaan po muna natin, ano po ba yung light? Ano po ba yung liwanag? Diba? So, kapag may light, we can move. Pwede po tayong kumilos ng maayos. When there is light, we don't feel afraid. Pag may liwanag, meron po tayong direksyon. Meron po tayong, kumbaga, maliwanag yung nakikita mo. So, alam mo kung ano yung, saan ka pupunta. Diba? Alam mo, hindi ka natatakot. Malinaw ang lahat ng bagay. Okay. In the absence of light, we usually nararamdaman is fear because we are lost. Hindi natin alam saan tayo pupunta. It also represents confusion, sadness, and loneliness. Yan, diba? So, yun po yung mga symbols ng, yun po yung mga darkness, yun po yung usual na meaning ng darkness. So, but Jesus says He is the light. So, nung sinabi niya po yun, ibig sabihin, He's saying that Jesus is the truth. Siya yung katotohanan. Kung may katotohanan, may kaliwanagan. Diba? Kung may Jesus gives life. Diba? May buhay, may liwanag. Jesus says He is the way. He is the way. Siya yung daan. Diba? He is the way forward. So, Jesus brings light into darkness. The light shines into darkness, and the darkness has not overcome it. John 1:5. Ibig sabihin po nito, walang amount o walang kahit gaano kalaking darkness ang hindi kayang i-overcome ng light. So, ibig sabihin, yung liwanag ni Jesus, mas malakas siya sa kahit anuman pong kadiliman. Diba? Darkness disappears when there is light. So, darkness disappears when there is Jesus. So, ibig sabihin, kung tayo po ay na kay Jesus, kahit anuman pong posisyon natin, gaano man po kadilim yan, gaano man po tayo na lost, kung tayo pa ay lalapit sa Panginoon, bibigyan niya po tayo ng liwanag. Bibigyan niya tayo ng direksyon, tamang direksyon. Bibigyan niya tayo ng tamang daan. So, sabi ni Jesus, hindi, follow me. Hindi niya sinabing look at the light. Sabi niya, follow me. So, meaning po nito, we need to trust Jesus. Magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Magtiwala tayo sa mga turo niya, sapagkat sa mga turo niya, pag-surrender natin, pag full surrender natin, at pag-follow natin sa mga turo niya, it leads us to His direction. Diba po? And following Jesus means choosing love over hate, over anger. Following Jesus means turning against sin, turning away against sin, and following Him, His righteousness, His love, His gentleness, His peace, and following Jesus means walking in honesty instead of hiding. And so, we Christians, we don't become the light dahil po sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling karunungan, kundi we reflect po yung liwanag ng Panginoon. Hindi po siya dahil
innate po sa atin yon. No. It's because of the light of Jesus na nagre-reflect sa atin. Di ba po? As a reflection po dito, ako po personally, Jesus as the light, wala pong teaching niya sa Bible na kapag in-apply ko po siya sa buhay ko is napariwara ako. So, following Jesus' teaching actually leads me to a more comfortable, more peaceful, more ano ba to? Yung parang you're standing on a solid rock, di ba? So when we follow Jesus' teaching, when we follow Jesus' life, we receive that comfort, we receive that peace, we receive that kind of love na hindi tayo nagkukulang, na hindi natin kailangan hanapin sa iba kasi kompleto na tayo just by Jesus alone. So ayan po siya, as Jesus being the light. So ito magandang reflection po sa atin bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. How do we become the salt of this world, just like Jesus? Diba po? And how do we become the light of this world and reflect Jesus' light? Diba? As we celebrate po ang kapanganakan ni Jesus, isang magandang reminder po ito that Jesus as the salt and light of this world, we are also called to be the light, the salt and light of this world. And we must remember that it is not because of our own kakayahan, karunungan. It's because we are reflecting what Jesus did, what Jesus is doing, and what Jesus will do sa mga buhay natin at sa mga buhay ng mga taong nananampalataya sa Kanya. So, yun po ang sharing po natin about Jesus being the salt and light of this world. So, bago po tayo magtapos, tayo po muna muli ay manalangin. Hallelujah, Father God. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Lord, for reminding us na, Panginoon, ikaw ang salt ng buhay namin. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng purpose. Ikaw yung nagpo-preserve. Ikaw yung nagbibigay ng healing sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, yung nagbibigay sa amin ng purpose. Na kami po ay nandito, nabubuhay sa mundo. Kasi may ultimate purpose po kami, and that is to spread yung love mo, Panginoon. Ipakilala ka sa buong mundo kung gaano mo kami kamahal, yung salvation, Panginoon, na ina-offer mo sa lahat. Salamat, Lord, for reminding us, Lord, that you are the light. Ikaw ang liwanag, Panginoon, sa mundong napakadilim, na kahit ano man po yung aming pinagdadaanan ngayon, gaano man po ito kadilim, gaano man po ito sali-saliwa, Panginoon, pangahawakan namin na meron kaming liwanag. At ang liwanag po na yon, Panginoon, na magbibigay sa amin ng direksyon sa confusion, sa pagiging lost, Panginoon, ng mga path na aming tatahakin. Ikaw, Panginoon, ang aming liwanag. We just need to learn how to surrender, Panginoon, para makita namin ang liwanag mo, para makita namin kung paano kami susunod sa iyo. Salamat, Panginoon, kasi malaya kami, Panginoon, na nakakapag-usap, nakakapag-share ng salita mo. Salamat, Panginoon, sa kalayaan, Panginoon, na binigay mo hindi lang
Hindi lang kalayaan physically, but kalayaan spiritually. And thank you, Lord, for that, for your gift of salvation, Panginoon, na iniligtas mo kami, Panginoon. Ang buhay mo ang naging kabayaran sa spiritual death na naghihintay sa amin. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Tunay nga, Lord, na ikaw ang aming Ama, na alam ang aming mga pangangailangan. Kilala mo kami mula ulo hanggang paa, Panginoon, kahit bilang ng hibla ng buhok namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, kasi binuksan mo yung aming puso at isipan na makilala ka, na magkaroon kami ng fellowship with you, Panginoon. And this is also the same prayer we have for our families, Panginoon, na hindi ka pa nakakilala, sa aming mga kaibigan, at sa mga tao, Panginoon, na nare-reach po ng aming daily devotion, nare-reach po ng mga gawain ng aming simbahan. That is also our prayer, Lord, na makilala nila, maramdaman nila, Panginoon, yung makita nila, Panginoon, yung liwanag mo, kung gaano, Panginoon, kung gaano kakabuti, Panginoon, paano ka kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon, paano mo binigyan ng liwanag ang madilim naming daanan. Salamat sa iyo, Panginoon. Lord, we pray for our leaders, for our bishop, for our pastors in the church. Salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Patuloy na nagiging salt and light, Panginoon, na nagli-lead po sa amin. Salamat, Panginoon, sa aming mga workers sa church. Salamat, Panginoon, sa aming mga members, sa bawat nanay, sa bawat tatay, sa bawat mga anak at kapatid, Panginoon, na nagpapatuloy po sa iyo, naglilingkod po sa church, Panginoon, at patuloy pong lumalabas, naglalakad at pag-spread ng salita mo. Salamat po, Panginoon. We pray, Lord, for those, especially for the people who are longing for healing spiritually, physically, financially, mentally, emotionally, Panginoon. May they find their way, Panginoon, na makita na nasa iyo ang totoong kagalingan, nasa iyo ang totoong healing, Panginoon, overall healing, not only physical but eternal healing, Panginoon. We pray that during the time of distress, Panginoon, makilala ka nila. Sabi mo, Panginoon, ikaw ay malapit sa mga broken-hearted. That is the best time, Panginoon, na mas lumapit sa iyo. Because when we are weak, then we are strong. Kasi ang aming trust ay binibigay namin sa iyo, hindi sa aming kakayahan. And lastly, Panginoon, we pray for our country, Panginoon. Lord, naniniwala kami na kumikilos ka sa bansang Pilipinas. Nire-reveal mo, Panginoon, ang lahat ng gawin ng kaaway. Kumikilos ka, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mangunguna sa bansang ito, Lord. Mahal mo ang bansang Pilipinas, Lord. Mahal mo ang mga workers mo, Panginoon. And sa tamang Panginoon, Lord, mangyayari ang kalooban mo para sa bansang Pilipinas. We just have to continue to pray, to intercede for our country, to intercede for our leaders, Lord. Salamat, Panginoon, kasi kahit na mahirap po ang aming sitwasyon, kahit na kaliwat kanan po ang problema ng aming bansa, binibigyan mo kami ng pag-asa, Lord. Binibigyan mo kami ng liwanag na sa iyo kami kakapit, Panginoon. Ano man po ang sitwasyon ng aming bansa, ano man po ang aming sitwasyon sa personal na buhay, Panginoon. Ikaw at ikaw lamang aming liwanag. Ikaw ang aming asin, Panginoon. Muli, maraming salamat po, Lord. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, Lord. Salamat sa buhay ni Jesus na inialay para kabayaran ng aming mga kasalanan. Salamat for the Holy Spirit, Panginoon, na nangungusap sa amin everyday, na nagbibigay sa amin ng tamang daanan.
Salamat, Lord. Salamat. Salihan niyo po ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless you all po.